Good morning po sa ating lahat. Good morning! Sana yung mga kasama natin iba papunta na dito, no? Walang ulan. Sabi ko nga sa GC natin kagabi, walang ulan na makakapigil lang yan, na makakapigil sa atin. Kung sa pagtatrabaho nga natin, kahit bumabago, kahit signal number 3, pumapasok tayo kasi iniisip natin, sayang yung araw, may bayad. Eh how much more yung ganito? Nalala niyo na isang araw lang, nilindol tayo. May customer akong kausap nung time na yun. Oo, nagko-complain siya actually dun sa ano niya na financing company, ganyan. And then biglang nag-shake. Lord, nawakan niyo yung kamay ko. Lord. Sabi ko parang tinamo ang tendency ng mga tao. No? Pag nakakaramdam tayo ng ganyan, tsaka tayo tumatawag sa Panginoon. When, but, kung nagiging habit na natin ang tumawag sa Panginoon, yung hindi tayo magpapanik ng ganun eh. We will be just calm. Dahil alam natin na yung protection ni Lord nasa atin. And I am sure din ngayong araw na to, maraming mga pupunta sa mga simbahan. Nakakalungkot na kapag may mga ganong mga pangyayari, saka dumadami ang mga tao sa simbahan, sana hindi tayo gano'n. Kaya, ito yung sinasabi natin na lagi tayong kumapit sa Panginoon because we don't know what tomorrow brings. Hindi natin kontrolado ang mga panahon. And God allows all these things to happen. Kung minsan, kailangan talaga tayong yub-yubin para i-remind tayo na, anak, nakakalimutan na ako. Not to harm us. He allows that not to harm us, but to remind us na dapat lagi tayong manalig sa Kanya at kumapit sa Kanya. Huwag nating tatanggalin ang presensya ng Panginoon sa atin. Amen. Mamaya, na-browse ko yung message ni Pastora. It's about time. A seasons, time. Seasons that shape us. There is always time for everything. Katulad na sinabi ko rin sa GC kagabi sa pag-a-announce na kung may time tayo na magtrabaho, naman natin kalimutan na maglaan ng oras para sa papuri sa Panginoon, para sa Panginoon. Ano ba naman yung isang oras? He gave us 7 days a week na magtrabaho para sa mga personal natin. But 1 hour every Sunday or whatever day it was, and maybe baka nga pagising natin sa umaga, baka nga 5 minutes and that hindi tayo makapag-pray. So what is that compared to the grace of God na binibigay niya sa atin sa araw-araw? Wala to. Amen. Wala to, but Yes. truly, God is just so good enough. And truly, God just loved us so much na kahit may pagkukulang tayo, He cannot decline yung grace na ibigay sa atin araw-araw. So with that, ngayong umaga, sabi sa Psalm 86:12, when David was declaring na he really longs for the presence of God, he wants to worship it. He wants to worship God from the bottom of his heart. Ngayong umaga, I'd like to invite everyone. As we sing this song, let us prepare our heart let us desire from our heart to worship God. Siya lang po ang ilagay natin sa isip natin ngayon. Ano man po yung may mga naiwan man po tayong problema sa bahay, meron man po ba tayong mga daladalahin, iwanan po muna natin yan dahil yung oras na ito, si Lord lang muna ang ating focus. Father God, we just want to honor you this morning. We offer this service. We offer this worship. We offer our adorations to you, O Lord. And this is our desire to honor you and to worship you with all our heart. This is my desire to honor you. Lord, with all
Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Thank you, Lord. Kayo po ang nagdala sa amin sa lugar nito. Salamat po sa pagkakaisa ng aming pong Espiritu. Salamat po sa inyo, Panginoon, sapagkat sa inyo ang dadalhin ng aming pong kalakasan. Lahat ng pagpapalang pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Kayo po ang sentro ng aming pong pagtitipon sa umagang ito. Ang inyong biyaya, ang inyong grasya, Panginoon, ang inyong pagpapala ay sumasagana sa amin. Salamat sa kalakasan pinagkaloob niyo sa umagang ito, Panginoon. Dahil itong kalakasan ito ay hindi buhat sa amin kung ginagawa, kundi dahil sa inyong biyaya na pinagkaloob niyo. Sabi niyo, Lord, I can do all things through Christ, which strengthened me. With Jesus, kami ay naging malakas, Panginoon. Kaya binabalik po namin sa iyo ang papuri, salamat sa iyo lamang, Panginoon, sapagkat ikaw ang dahilan kung bakit po kami nakatayo, nagtatagumpay sa buhay nito. Salamat po, Panginoon, sa mga pagsubok na binibigay ni Panginoon, sapagkat sabi niyo, Lord, na kami ay nakakaroon ng pagsubok, doon kami nagtatagumpay at doon kami kumakapit sa iyo, umaasa at nagtitiwala, Panginoon, sapagkat ito ang Diyos na nagbibigay sa amin ng tagumpay. Sabi niyo, Lord, di kami mapapahamak at di kami maagaw ni naman sa inyong mga kamay. Excited kami muli naman na kami ay nagkakaisa, nagpupuri, aawit sa iyo ng papuring awit sa iyo, Panginoon. Salamat namin sa inyo, Panginoon, at excited kami muli, Panginoon. No, Lord, ikaw ay aming kasama, Panginoon, sa umagang ito. At ano man ang mga balakid, Panginoon, namin pong sinusuway sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At aming pong binideklara, Panginoon, ang protection niyo sa building na ito, Panginoon. Alam niyo ba na yung mga engineer ang siyang mag-iingat sa amin, Panginoon, sapagkat hindi namin alam ang panahon, Panginoon. Sapagkat sinabi niyo sa inyong salita, darating ang mga sakuna sa mundong ito. Ngunit sabi niyo, Lord, walang kapahamagan sa mga anak niyo, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa iktado ang building na ito at lahat ng maging ang Baguio City, Panginoon. Ito sa pagpapalay na iingatan, Panginoon. Salamat, Lord, pinagpalit niyo ang aming pong bansang Pilipinas. Salamat po at ikaw ang siyang may hawak nito. Puri kayo aming Diyos, excited kami muli. Salamat po sa inyong pinagpalang lingkod, Pastora Sonia. Salamat po sa revelation. Salamat po sa inyong, binigay niyong revelation na sa inyong salita, Panginoon. Puri kayo aming Diyos. Salamat po sa unang Espiritu. Salamat po sa mga papuring awit na iaalay namin sa iyo sa umagang ito. Puri kayo aming Diyos. Salamat po, Ama. At ang lahat ng papuri, pasalamat sa inyo lang pinatawid. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus, ang lahat ay masabi ng Amen. Okay, good morning mga kapatid. Yan. Hawakan niyo nga po yung kapatid niyo kung malamig na ba. Ayan. Nilalamig ka ba? Sabi mo, malamig ka ba? Nilalamig ka ba? Sa piling ng Panginoon, tara. Sabay-sabay tayo magpainit. Amen! Amen! Sabi nga po sa salita, huwag po kayong lumingon. And I remember si Pastor Sonia niya nagsabi na, reach for the prize. Kasi meron po tayong reward. Amen? Sa paglaban, wala po tayong papansinin, wala po tayong dadalhin. Aawit lang po tayo. Amen? Yes! By faith, lahat po ng mga bagay na dinadala ninyong nakakabigat sa inyo, yun po ay mawawala sa oras na to pagkat kayo ay merong faith. Amen? Come on, church. Yes, Lord. Okay, mga kapatid, kung walang kapatid sa ating Panginoon, amen. For the price that we began, in my life, Lord, this is what I live for. Nothing will keep me from all that you have brought me. You're all I can find. I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Pray, I will move the mountains. I will do all things through Christ. I know, pray, stand and believe it. I will do all things through Christ. The strength that's in me.
Yes, Lord, hallelujah, Father God. Ikaw ay creator of love at mga pagsubok at darating sa buhay namin, Panginoon. Yes, Jesus. Yes, we worship you, Lord God. We honor you this morning, oh Lord God. Hallelujah. Your light, Lord God. Bring us your our light, oh Lord Jesus. Hallelujah. Your light looks through my eyes. Glory, sing, Lord. Yes, Lord. Your grace, will like the rain, and radiance as the rain. Lord, naniniwala kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na nalulungkot po yung puso namin, Panginoon. Sabi nga po, Panginoon, sa inawit namin, Lord God. Lord, we turn our morning into dancing, Father God. Hindi lang po yun, Panginoon, ang kaya mong gawin, Panginoon, Lord God. Lord, maraming bagay kang ginagawa sa aming buhay, Panginoon. Bagamat minsan, Panginoon, Lord God, nalalayo kami sa iyo, Panginoon, Lord God. Ginagawa namin ang mga bagay na hindi, Panginoon, Lord God,
Lord, tao sa nagsasabi sa iyo, Panginoon. Ganun pa man, Lord, God, alam po namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Kaya naman sa umagang ito, Panginoon, we are defeated, Father God. Pero sa iyo, Panginoon, we are victorious, Yes, Father God. Lord, here we are, Father God. This is our prayer, Father God. Lord, we're coming back to the heart of worship, Lord Jesus. Yes, God. Sing praise, all is still to learn, and simply Lord, just to reign, something that's a burn, bless your heart. I'll bring you more than a song, for as long as sound is not what you have required. You search my sleeper within, so the waiting's up here. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. This world, no one could express how to deserve. From brick and mortar, all I have is yours, and a single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is that what you have required. This is my sweet perfect to the witness of me. Now you'll be into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made.
praise you, Lord God, and we magnify your name, O Lord. In Jesus' name, Amen. From my heart to the heavens, Jesus be the center. And in every season of our lives, no matter what it takes, let Jesus be the center of everything. Let's hear that from Pastora Sonia. Yes, hallelujah! Good morning po sa amin lahat. Magandang umaga po. Sabihin mo ang katabi mo at sabihin mo, I'm glad you are here today. Come on, come on! Sa malamig na umaga, painitin natin ang ating mga spirito sa umagang ito. No? Sinong na-bless sa worship? Ako, na-bless ako. And you know, every time na worship sa akin, kahit saan, no? I will give my best na alam ko nga nakakalungkot sa Panginoon. Oo, seminar man ito, conference man ito, ganun dapat tayo. Mga Kristiyano, dapat talagang todo bigay. Kasi todo bigay na ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin. Amen! Amen. So today, hindi ko na patatagalin. I would like to speak to you today about seasons that shape us. The seasons of life. Ano ba yung mga seasons na dadaan sa atin? Just as nature, meron iba't ibang season. There are also seasons sa ating spiritual life na dumadaan, na dapat ito ay ma-discern natin not just by our emotions and by feelings, but by the move and leading of God. Para pagdating ng panahon na ikaw ay dadaan sa season na ito, ma-recognize mo, ma-discern mo, at ito ay mahahandle natin ng tamang pag-handle. So our text today is Ecclesiastes chapter 3, verse 1 and 11. Kasi basahin natin, mag-jump tayo sa verse 11. Ang sabi niya sa verse 1, There is a time for everything. okay? And a season for every activity and hunger. 11. So 11 is, He has made everything beautiful in His time. He has also set eternity in the hearts of men. yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbasa ng iyong mga salita. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ay tulungan mo kami na maintindihan ang mga ito upang sa ganun, Lord, O God, ito ang magbibigay kalakasan, ito ang magre-refresh, Panginoon, sa aming spiritual life. So I pray today that you will bless your word. Holy Spirit, you are the my great teacher. So I ask you to anoint your words today. You open up, oh God, our minds, our hearts, and give us that spirit of understanding, oh Lord, to receive your word today. So bless it, Lord. Bless all of us in this place and cover this place with your most precious blood. In Jesus' name. So the title of our message today is about seasons that shape us. Ano ba yung mga seasons na darating? Just as the natural or the nature ay meron iba't ibang season. Kagaya ang Pilipinas, we have two seasons. We have the wet and the dry season. Sa ibang bansa, 4. Itong mga seasons na ito ay nangyayari, lumilipas, hindi permanente. Na yan yung sabi ni Solomon. There is a season. But these seasons, they will not stay. Ito ay cycle, nagbabago. Ganun din ang buhay ng Kristiyano. Oo. May mga problema, may mga testing na dumarating, pero hindi ka laging natetesting. Hindi ka laging natatry. Lilipas din yan. Sabihin mo sa katabi mo, lilipas din yan. Oo. Kagaya ng bagyo, hindi naman siya mananatili. Kagaya ng lindol. Pero tumakbo kayo, no? Ako din tumakbo. Wala akong tsinelas. Pero kinuha ko yung bag ko kasi nandun lahat yung susi. Sabi ko, wow. Sabi ko, alam nyo, ito ay praise God. Ganun pa rin tayo kasi
sabi nga ni Ma'am Jen kanina, ito ay ang mga dadaan to remind us. At habang dadaan ang mga seasons na ito, either dalawa lang ang pupuntahan ng isang Kristiyano. Either patatagin ka or mawawala ka. Oo. So ito ang ating tatalakayin sa umagang ito. Even problems, I call them seasons. Kasi hindi naman nananatili ang mga problema. But these are inevitable. Hindi maiiwasan. Oo. Ito, whether you like it or not, whether we are prepared it or not, these seasons, these problems, these testings, trials, sufferings, dadaan sa buhay ng mga Kristiyano. So meron akong tatlo lang naman. This is 6 points, no? The seasons. There are 3 things in this topic today na aking i-discuss. What seasons will every Christian face? Ano daw? So ito ang sasagutin natin. Number 2, why does God allow them? And number 3, how do we overcome them? So there are seasons na aking isinulat dito. We have the season of testing. We have the season of dryness. We have the season of pruning. We have the season of grief. We have the season of opposition. We have the seasons of waiting. Pero baka tatlo lang ang kaya nating i-discuss today. So these are the seasons na maaaring sumubok sa ating mga Christian life. Kahit naman hindi ka Kristiyano, ito ay nasusubok pa rin ang lahat ng tao sa mundo. Number 1 point, no? What seasons will every Christian face is the season of testing. Sino sa atin dito ang dumadaan o merong testing sa umagang ito? Sapagkat itong testing na ito, ang kanyang context, nung isinulat ito ni James, he addressed this, James, no, sa mga persecuted Christians during yung time. They were scattered because of great persecution. That's why itong word na ito, sabi niya, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Yan ba yung ginamit ni Ma'am Jane? Sa Tagalog, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito sa katatagan ng iyong pananampalataya. Faith, sabi natin kanina doon sa inawit. No? Na ito ay dadaan. Sabi niya si James, dadaan lang naman ito eh. Kaya magalak. Sino bang nagagalak kapag mayroong pagsubok? No? Wala, di ba? Pero ang sinasabi niya is kapag panahon na dadaan ang mga ito, ang isipin daw natin is yung magiging product. No? Ano yung product niya? Ito ay personal development ng ating character. Ang ating faith. O, kaya kapag may testing ka, so ano yung many kinds of testing na binabanggit niya dito? No? It could be finances, it could be emotional, relationship, spiritual, anuman yung testing na dinadaanan ng bawat isa sa atin. That is just a season. Hindi lamang sitwasyon yan, but that is a season na ito ay lilipas din. You know, bad things can happen to good Christians. Who are good Christians here? Pero nangyayari pa rin ang bad things. To give you the example is Job. When we read the book of Job, chapter 1, no? Ang sabi niya, si Job ay perfect, blameless, righteous in the sight of God. Ang sabi niya, in the land of Uz, there lived a man whose name was Job. And this man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. So wala siyang talaga naman talagang mabait, talagang sabihin natin na sinless, righteous, yun yung term, righteous, si Job in the sight of God. Matalino rin si Job, sabagkat kung hindi ka matalino, yung time na yun, hindi ka yayaman.
Sa ganun, isa siya sa pinakamayaman. Actually, siya ang pinakamayaman nung panahon niya. Oo. Kaya lang, dumating pa rin ang testing sa kanya. Siya ay malapit na malapit sa Diyos. No? Nananalangin nung nagpaparty-party ang kanya. So, ibig sabihin, he was prayerful. Kagaya ng iba sa atin. No? Na ito ay kahit na close siya sa Panginoon, hindi siya exempted ng testing. So, all of us are not exempted also sa mga testing and trials na dumadaan sa ating buhay. Kaya lang ang mga ito ilagay natin sa isipan, this is just a season, Lord. Oo, ito ay iikot lang, ito ay lilipas din at mapapalitan. Yan, kung si Job, good man siya, trinay siya ng Panginoon. You know why? Because kung gusto ng Panginoon na patunayan, no, ang pananampalataya ng bawat isa sa atin, He will use testings and trials. Na yan yung sinasabi ni James. Oo. Kaya kung ikaw ay nasa season of testing today, magalak ka. Because ang product yan, ang sineshape niya is your faith. In 1 Peter chapter 1 verse 7, he talks about the refiner's fire. That every time na tayo ay dadaan sa mga pagsubok, no? Kikinang yung ating pananampalataya. And in James 1:12, kapag hindi tayo nag-give up, ano ang sabi niya? Makakamtan natin ang ating reward, which is eternal life someday. That is our hope. That's why if you are testing today, maybe God is telling you something. Kasi alam niyo ang Panginoon kung gusto niya gumamit ng tao, hahanapin niya yung mga dumaan na sa apoy. Hahanapin niya yung mga gagamitin niya na proven and tested na ang kanilang pananampalataya. Hahanapin niya yung mga hindi basta-basta tatalikod at tatakbo kapag siya ay nasusubok. Hahanapin niya yung hindi nagkwit-kwit. Sabihin mo, ako yun. Hallelujah. Oh, kapag hinahanap ng Panginoon kung saan siya mamumunga, sino ang gagamitin niya? Faith. Kino-consider niya faith, faithfulness. Mga yan po ang kanyang hinahanap. Pangalawang season, si Job pala, no, ang kanyang trial, he lost his children, he lost everything, livestock, kayamanan niya. Pero nagbago ba ang paningin niya sa Panginoon? Hindi. Nagtuloy-tuloy siya. Kaya at the end of the chapter, book ng Job, na-restore lahat yung nawala. So, ganun ang gagawin ng Panginoon sa atin. Testingin niya. Genuine nga ba yung ating pananampalataya? Authentic nga ba tayo sa harapan ng Panginoon? Sapagkat kung hindi, itatry niya at itatry tayo. Bibigyan niya tayo ng mga testings, mga sufferings. Grabe nga eh. Yung testing na ibinigay niya kay Job. Hindi ko na lang alam pag ganyan ang testing na ko. Naku Lord! No, hindi niya maintindihan ang mga dumating sa kanya. Pero ang maganda, nanatili siya. Hallelujah! Nanatili siya sa presensya ng Panginoon na dapat yun ang maaral natin sa kanyang buhay. Pangalawang testing is the season of dryness. Who among you are experiencing as if nagpa-pray naman ako, Lord? No? Nagbabasa naman ako ng salita, nag-a-attend ako every Sunday. Pero bakit, Lord, nasaan ka? Parang hindi mo ako sinasagot. Psalm 63 verse 1. Ito ay naranasan din ni Haring David sa kanyang buhay. Na as if ang pakiramdam niya ay inabandon siya ng Panginoon. As if ang pakiramdam niya, na-reject siya ng Panginoon. And at the time, sabi niya, yan ba yun? 63 verse 1. Diba? Oo. Ano na yan? Kanta yan eh. Oh God, you are my God. Kunana, I will seek thee earnestly. No? In a dry and weary land where there's no water.
That is the term of King David. Basahin nyo na lang. The dryness here na sinasabi niya, it's not a literal na naghahanap siya ng maiinom na tubig. Kundi David was referring to his spiritual thirsty. He is referring na talaga naman, Lord, uhaw na uhaw ang aking soul or ang aking kaluluwa. No? He was referring to a situation na feeling niya disconnected siya sa Panginoon. Sino sa atin ang nakaka-experience na kahit nagpe-pray ka, Lord, nandyan ka ba talaga? Bakit hindi mo ako sinasagot? Yan ang feeling ni David at that time. Feeling niya inabandon siya ng Panginoon. Kino-confess niya lahat siguro ang lahat ng kanyang kasalanan. But still, pag titignan natin ang Psalm 13, sinabi niya rin doon, how long will you forget me? So, ibig sabihin, feeling ni Haring David na kinalimutan siya ng Panginoon during the season of the sun, during the season of dryness. So, all of us, whether we like to accept it or not, dumadaan tayo doon. Bakit nananalangin ako, Panginoon? Pero tila bagang wala ka. These are the times na tinetest ng Lord ang ating pananampalataya. Kasi kung minsan tayo ay nagre-rely sa feelings and emotion. Oo. Kaya sabihin natin paano hindi ako na-bless sa worship? Oo. Yun yung feeling natin. Diba? Ganun tayo. Kaya, hindi ako na-bless sa word ngayon. No? Feeling lang yun. Kung minsan ang feeling natin malayo ang Panginoon, that is the nature of man. Ganyan ang naranasan ni Haring David. Dryness. Napakalayo niya. Kahit nagpa-pray, parang hindi sumasagot ang Panginoon. Parang nagtatago ang Panginoon. How many of us experience this? Yeah, kung hindi nyo pa na-experience, hindi ko alam kung saan cycle ng season nyo sa umagang ito. Oo. Pero ito ay every Christian believer may experience itong season na, bakit ganun, Lord? No? Na nagpa-pray naman ako, pero bakit parang hindi ko nararanasan ang iyong presensya. Hindi kagaya nung una nating ma-meet ang Panginoon, na in love tayo. No? We love to read His words, nagre-rema lahat, nagiging buhay lahat, ang binabasa natin. Alam niyo ba, na sa pag-ating paglakbay bilang mga Kristiyano, napapagod din kayo at ako. Dumarating, no? That is a season of dryness. Kasi napapagod ka. Kung minsan you question the Lord at sasabihin mo, bakit Lord? Ginawa ko naman lahat. Pero bakit hindi mo ako sinasagot? Sapagkat napapagod. No? You know, to compare spiritual dryness, it's like marriage. Sino ang mga married people dito? Ito, kapag ka ikaw ay nag-asawa, meron yung tinatawag na honeymoon season. Oo. Na yung honeymoon yung masaya kayo, nagsusubuan kayo, masaya na, di kayo nag-aaway, di mo napapansin kung ano yung weakness niya, paggising niya sa umaga, bala lang wala sa iyo, kahit nag-uusap kayo. Ganon, may love kayo, prepare mo lahat ng pagkain ng bawat isa, na medyo sa lahat ginagawa during honeymoon stage. You keep saying, I love you, dear. I love you. Alam mo yung mga kapito ko, ganun din ang spiritual natin. There are stages. Nung time na unang makilala natin ng Panginoon, you were so in love. Sasabihin mo, Lord, napakabuti mo. Kasi sinasagot niya lahat, no? Ng ating panalangin. Pero dumarating tayo na napapagod. At sasabihin natin, bakit Lord? Tila bagang di ko na nararanasan ang presensya mo. No? Yun yung time. Those are seasons that will come and test our faith. That is a season of dryness. Just as a marriage is a commitment, ganun din dapat tayo sa Panginoon. Na anuman ang nararanasan mo,
it doesn't mean na wala ang Panginoon doon. Pinapanood po tayo. Tinetesting niya, tinitignan niya. Kung in Proverbs chapter 15 verse 3, no? Binabantayan niya tayo. Tinitignan niya whether we do good or evil. In those times of situation of darkness, the only thing that will sustain you is your communication, your prayer. Huwag na huwag ninyong wawalain ang iyong prayer. Kasi yung time na yun, hindi mo maintindihan ang iyong sarili, no? Manlalamig ka na hindi mo alam, ganun din ang mag-asawa. Habang 1 year pa lang, they are sweet together. Honeymoon stage. Pag nag 5 years na, medyo nagsasawa ka na. Yan yung sabi ng mga nag-a-advise sa mga nag-asawa. No? Dati yung mga ginagawa mo, hindi mo na ginagawa. May neglect. Kaya tayo minsan nakakaranas ng spiritual dryness. Maybe because we neglect our devotions. We neglect reading the Word of God. We neglect worshiping God. Kaya tayo ay nakakaranas. Kaya kung minsan itinatago ng Panginoon, nakakagawa tayo ng kasalanan. Sabi niya sa Isaiah, no? 59 verse 2 na sabi niya, siya ay nililingit niya ang kanyang mukha. Pero hindi ibig sabihin na iniwan ka. Nandyan ang Panginoon. He will never leave you nor forsake you. During the times of trials, alam niyo kung anong itinuturo niya. He wants us to remove our self-reliance. And He wants us to depend on Him. That the time na helpless ka, sabihin mo, Lord, nasaan ka? You sustain me, you preserve me, and you keep me in this time of my trials. Dapat ganun ang ating gagawin kapag ikaw ay nasa. Kasi alam mo, pag dryness, sabi, hindi mo maintindihan. Nagpipritz o nagbabasa ka, hindi nagsisinkin ang salita ng Panginoon. Nagpipray ka, parang nagbubumerang lang sa siling. Those are yung sasabihin mo, magkukumplain ka. Bakit? Nasaan ka? You know, in Psalm 88, ang nagsulat dito is Heman, a very prayerful man. Psalm 88, basahin mo 1 to 14. No? Every morning he visit the Lord. He developed that spirit of intimacy. At every time siguro na mag-pray siya on the past, sinasagot ng Panginoon. Pero dumating ang panahon sa kanyang buhay na parang nire-reject siya ng Panginoon. He was a very close man to, pag nakita mo, pag binasa mo yan. So, ibig sabihin, pati sila na very close sa Panginoon, si Haring David, naranasan niya. Kaya sabi ni Haring David, how long, Lord, will you reject me? Forever? Sabi niya, so ibig sabihin, matagal. Yung kaniyang pagka-feeling empty, pagka-feeling distant or dry sa Panginoon. Ito yung nararanasan natin kapag ka-feeling dry or nasa spiritual or season of dryness tayo, no? We pray to God, pero parang hindi ka sinasagot. Parang yung prayer mo ay, Lord, bakit gano'n? Ang tagal ko nang nagpa-pray. 1 year na, mo magkasusumpatan. Oh, it is because He is developing to us yung spirit of na dapat mag-rely lang tayo sa Panginoon. Apart from God, sabi ng John chapter 15, you can do nothing. And that's why we need Him every day. Nabasbasa yun dito sa Facebook. Ganon din ang fish pag lumabas daw sa tubig, mamamatay. So even us, without God, every day sa ating buhay, manghina po tayo. That's why, during the seasons of dryness, no, magsimba ka pa rin. The seasons of dryness, magbasa ka pa rin ng kanyang salita. Huh? The spiritual dryness, manalangin ka pa rin. Na kahit na sabi mo, hindi kita napifeel, Lord. Dapat naman si Lord ang mag-feel sa iyo eh. Dapat si Lord ang nakakaramdam, hindi ikaw. Oo, kasi hindi ko na-feel ang anointing. Kasi hindi anointed yung, alam mo yon?
Pero hindi. Dapat pagpasok mo sa presensya ng Panginoon, Lord, here I am. Do you feel me? Lord, dapat ganon. Dapat siya lagi ang audience mo. Dapat siya lagi ang piniplease natin sa buhay. Are you learning something? Yes. Yes. Kapag ka nasa season of dryness, no? Punta ka pa rin sa church. At kapag yun ang pinagdadaanan mo, tapitin mo yung mga sisters or brothers natin. We pray for me. No? I am experiencing these states of my life. Actually, the seasons of life, no? Si Solomon is referring to the stages, circumstances, experiences na nararanasan natin, na nagbabago, na yun ay sumusubo para i-shape ang ating pagkatao, i-shape ang ating pananampalataya. Yan ang gusto ng Panginoon. Number 3 season is the season of pruning. Yan. I-escape ko yung waiting kasi alam niyo yan. So the seasons of pruning, John chapter 15 verse 2. Yan. Pag mapapansin natin sa verse na ito, no? He cuts off every branch in me that bears no fruit. Una, ang ikakat ng gardener or the vine dresser is yung hindi namumunga. While every branch that does not bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. So alam niya, yung mga magbubunga, he also prunes. Ito yung season na dinidisiplina tayo ng Panginoon. Ito yung season na hindi mo naiintindihan. Parang closed doors lahat ang opportunity sa'yo. Ito yung panahon na bakit Lord nagsisilbi? Ano pa ba ang gagawin ko? Ito yung time na tumadaan ang believers sa mga yugto na medyo masakit. Sapagkat merong kinakat. Ang pruning means to removal of something. Kaya ang ginagamit ng gardener, di ba, detaktul nga bunting, karte, nasakit niya. Ihiwalay ka ba naman doon sa mga kahoy? Ang sakit, no? So the seasons of pruning ay, ito yung uncomfortable. Kasi merong tinatanggal, merong dinidisiplina tayo ng Panginoon. Hindi lamang individual, the church as a whole. That's why even church go through shaking. No? Na may nawawala. Bakit nawawala? It is because pruning po yun. Kaya kung meron kang alam na tinatanggal ng Panginoon sa iyong buhay, huwag mong sayangin yun. Because it is for your good. He is shaping you. He is shaping me. Ganon ang Panginoon. Ano ang aksyon? Ano dapat ang pag-respond natin? Let us rely. Allow Him to develop us. Alam niyo kung bakit dinedevelop niya tayo at dinadaan niya tayo sa pruning time. Dahil gusto niya na mamunga sa atin. He wants to display the fruit of the Holy Spirit. You know, the fruit of the Holy Spirit is intended to be seen and grow sa ating buhay. Tignan mo yung halimbawa, kahoy ng santol o kahit na anong kahoy. Ano ba ang nagsasabi na yung santol na yan ay healthy kapag namunga siya? Nakikita ang bunga. No? Alam mo na kung hinog yan o hindi. Alam mo kung batang santol yan o ito ay pwede nang i-harvest. Ganun din ang Kristiyan. Kapag pinupron tayo ng Panginoon, He wants to develop the fruit of the Holy Spirit. Dapat may space. Kaya nga meron siyang tinatanggal sa atin para magkaroon ng space ang kanyang love, ang kanyang joy, ang kanyang peace, patience, kindness, goodness. Dapat ito yung maipakita natin sa mundo. Kaya alam mo, ang Kristiyanong mature ka. Alam mo ka na yan, Oo.
Kasi intended na makikita ang fruit. And this fruit will only come out kapag ka ito ay na-develop na tayo, kapag ka meron ng space ang Lord na magtrabaho sa ating mga buhay. But if you are still in the season of pruning, sabihin mo, come on Lord, mold me and shape me. Alam mo yung potter and clay? Bakit nabanggit lahat sa Biblia? Sa Jeremiah, binanggit niya. No? Ito yung parang pruning ito. Kapag ito yung hand ng potter, no? At meron siyang clay na gustong gawing pot. No? Di ba yung clay malambot? Very easy sa gagawa sa potter na i-shape. Na i-reform kung ano yung gusto niyang forma. Kasi nasa kamay pa niya. Nasa kamay pa rin tayo ng Panginoon. Kaya if we know na nasa kamay ka pa rin ng Panginoon, huwag natin siyang lalabanan. But to yield ourselves to Him and say, come on Lord, work in me. Mold me. Mold me and shape me. Kasi alam mo yung pattern pagka natapos na niya yung project niya, ilalagay niya dyan, titigas na yan. At kapag nakita niyang tabingi, do you think madali niyang i-reforma ulit? Hindi na. Kaya huwag natin patigasin ang ating puso. In times of pruning. Sapagkat merong dinedevelop ang Panginoon sa atin. All we have to say or ask God, that moment is, Lord, you give me wisdom to overcome this season. Paano ko i-handle ito na mananatili pa rin ako sa iyong presensya. So yun yung stage of pruning. Uncomfortable, pero may tinatanggal siya. It could be prideful or arrogant ako. It could be unsubmissive ako sa leader ko or sa boss ko, boss natin. Merong tinatanggal ang Panginoon. Sineshape niya tayo. At kapag sineshape, huwag natin siyang labanan. Because ang product, ang magiging result is magiging humble tayo. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Matthew 11:13, come on, learn from me, for I am gentle and humble. Ito ang gusto ng Panginoon sa lahat ng kanyang anak. So anything and anyone na gustong mag-grow, they experience seasons of life. So it could be, today you are in a season of testing. Yung iba, maybe you are in a season of waiting. You know, may mga seasons of opposition also. Pero I have to end up here, yung season of pruning. I hope you learn something. Kapag nasa season of pruning, nandun ka sa mag-question ka ng Panginoon. Ano ba ang nagawa ko? Bakit ganito ang ginagawa mo? So it's okay to pour out your heart. Sapagkat napapagod tayo. Pero that doesn't mean na magrebelde ka sa Panginoon. Ano? Kundi magpakumbaba po tayo sa Panginoon lagi in season of testing, season of dryness, and season of pruning. Ito, sabi ko kanina, ay hindi sila mag-i-stay, lilipas, dadaan sila. So either nakatayo ka pa rin, or ikaw ay nanghina na hinahabol ka ng leader mo, na sinasabi niya, akala niya may nagawa siya sa'yo. No, intindihin natin. Intindihin mo, discern the times. At sabihin mo, Lord, anong cycle ko ngayon? Anong season ko ngayon? So help me to overcome. No? Na nananalangin ka pa rin. Nagpapatuloy ka pa rin. Na ikaw ay pinapatatag pa rin ng subok ng panahon. Are you okay today? Amen. Are you blessed today? Amen. So let us pray, who among you here are in a season of testing? Maybe siguro natetest ka ba sa finances mo? Amen. Natetest ka ba sa relationship? Natetest ka ba? Ano bang area sa buhay mo ang natetest?
No? Na-experience mo din ba na tigang ang iyong kaluluwa and you are longing for God? I'm coming back to the heart of worship, sabi niyo kanina. No? Just one step forward. God is there waiting for you. Surrender to Him your testing, your dryness, and ano man ang dinidisiplina na. Ito lang ang gusto kong iiwan. He will never leave you nor forsake you. Nagbabago ka man sa Kanya, siya mananatiling. No? Minamahal ka niya. Amen? And if you are in a season of dryness, tell Him, God, I long for you. In pruning, give me the strength, give me the wisdom to bear all this pruning para magpatuloy pa rin ako. Tayo ay tumayo. Hallelujah. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa iyo sa oras na ito. I-raise up natin ang isang kamay kapag may testing ka na dinadaanan. And narito po kami, Panginoon. O God, surrendering you our testing. Anumang season ang meron sa aming lahat. Kami po ay nagpapakumbaba, nagpapasakop, Panginoon, sa iyo. And trusting you our lives. Lord, if there are times na nanghina kami, at kami, Panginoon, ay hindi nakapanalangin, you forgive us. Kung may mga bagay na hindi di namin nagawa, and that we fail you, Father, forgive us. And so today we humble ourselves and acknowledge, Lord, our weaknesses before you. Come, O Lord Jesus, and strengthen us and refresh us again. Come, O Lord Jesus, and touch our soul and our spirit and connect us again with you, O Head of the Church, Jesus. Come and release life sa aming lahat. Palakasin mo, patatagin mo ang bawat isa. I-release mo ito sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. I pray, O Lord Jesus, for your sustenance. I pray that you will preserve my brethren in this Chongsan worship, na anuman ang dinadaanan nila, hawakan mo ang kanilang mga kamay, Panginoon, at ilabas mo sila sa anumang subok ng panahon. Panginoon, na sila ay maging matatag, O Lord Jesus, sa kanilang pananampalataya pa rin. Panginoon, marami pong salamat. Tulungan niyo po ang bawat isa, anuman ang pinagdadaanan. Panginoon, hipuin mo, O God, at i-release mo ang solusyon sa bawat testing, sa bawat problema, sa bawat suffering, Panginoon, na aming dinadaanan. So muli, Panginoon, pinasasalamatan ka namin sapagkat hindi po maikli ang iyong mga kamay para tulungan kami. At hindi ka rin bigi, Panginoon, para hindi mo marinig ang aming mga panalangin. Kaya sa oras na ito, look down on us with your compassionate heart, with your eyes of favor, Panginoon, and grace. May your grace abound in us, Lord, O God, all of us, as we go through life, as we go through different seasons and stages of life. You sustain us, you lift us up, you encourage us, Lord, because the one that is inside of us is greater than the one that is in the world. Oh God, that's why, Lord, thank you, because you even said in your words that we are more than conquerors because Jesus is in us. So again, we honor you, Father. We bless you. Bless my brethren in this place and keep them in times of trial. So again, thank you. In Jesus' name we pray. Amen. In all this season, whether that is a testing, dryness, or pruning, God will never leave us nor forsake us. And in all those testing, dryness, and pruning, do not fear because God is with us. Hallelujah. Maraming salamat po. Kanina nagtitake down ako ng notes. Akala ko doon lang ako sa number 2.
sa dryness. As if God is so distant. Kanina kinalabit ako kasi there are a lot of times I am complaining already. Ang hirap pala in-maintain ng ministry. Ang hirap dalhin ng grupo. But thank you, Pastora, for this message. Talaga palang kailangan pagdaanan ito. Because if not, this heart full of worship group will not continue and we will be reaching our 6th year next month. See how God has tested this, how it went through dryness, and now it's still, nasa pruning pa rin tayo. But habang napuprune tayo, lalong lumalabog. And always remember, God is always with us. Kaya kapit lang tayo, walang bibigay. Walang bibigay. And with that, let's continue declaring our faith. Yes, let's keep declaring that we can do all things through Christ who strengthens us. Do not rely on our own will, only through Christ. God bless everyone. See you again next week. We will announce the GC. I encourage everyone, lahat po nang na-bless ko yung mga nag-take down notes. Kindly share your notes sa GC natin and let's ponder on the word. Napakaganda pong pag-share nito because all of us has underwent through all these seasons. Maraming salamat po para sa kanya. Thank you.